Hindi rin ako nagtagal. Bakit? Kasi hindi ako para. So ganun ako noon. Kaya kong kitain yun nung kinikita ng matataas na posisyon sa Siman. Minsan ang tao ngayon nasa buong Pilipinas. Basta pogi, binoboto. Basta magaling sumayaw, binoboto. Magaling mag-TikTok, binoboto. Ang galing-galing. Sa TikTok lang magaling. Paano yung paglilingkod? Tama. May mabisin ka. Kaya na, dapat, maturuan, alam nyo, pagkaganyan, para sa akin in my experience, prayer na, paglatid sa Diyos. Tingnan nyo, marami sa Bible, si King David, gustong ipapatay ni King Saul kasi gusto niya, ipalit yung anak niya. But what happened to David? Kahit patayin, habol dito, walang nagawa si King Saul kahit na siya ay nasa administration. If God is with you, who can be against you? Amen. So prayer lang, maliban lang kung wala kang tiwala sa prayer mo, wala nang magagawa sa Lord. Kasi, sabi ko, pambihira, sabi ko din sa kabito, lumapit kayo lang sa akin, sigurado, pag hindi kayo nanalo, sisisi, kung sino yung sinunod. Pero ang tiyak ako, kung sino yung may motibo na galing sa puso ng Diyos, yun ang tutulungan ng Diyos. Amen. Yan ang hindi na-inform. Na ang mga maraming barangay na hindi na-inform nila kung sino yung marunong kuminta, magpainom, ayun na lang. Amen? Amen. So, ganun si David. At nung maghari na si David, sino ang pinuntahan? Si Prophet Samuel. Kaya ko kayo hinamon na pumunta dito. Dirin yung ang buti sa inyo ng Diyos, ang lingkod ng Diyos pa ang nagpapunta sa inyo dito. Samantalang doon sa Cavite, sila yung nagkukumahog. Pastor, ipag-pray mo na kami. Pinaghahanda pa kami ng pagkain. Yes, hindi totoo yan. Pero mo, sandamutan na pagkain, minuto, etc. Sabi ko, alam niyo, kayong mga politiko, hindi niyo ako mahal. Bakit? Pinakain na nga kita. Maha-high blood naman ako sa mga handa. Joke lang yun kasi nakahal sila. Nag-iport. Sabi, now the question, kasi si Jesus lang naman ang nasusunod dapat. The question is, not who is a leader according to Jesus. Palagay mo ikaw yung Elsa. Palagay mo ikaw yung Elsa. Very good. Kasi Christian ka na. And who is this leader? Number one, a leader serves. Naglilingkod. Alam niyo, marami talagang naiboto, pupunta lang doon sa barangay pagkukuha ng sahod. Hindi mo kasi sa ang kailangan ni Lord, yung marunong tumulong sa kapwa-tao. Nagda na tayo dyan. Nagdatsutsukan na dyan. Kawawatin na balik na. Ang anawatin na.
manon. Tumigil na kayo. Yan, inom no. At gagawin nyo, hanggang mo makikinig mo. Kapag naman, nabartag ka. At wala ka magtandihanan. Wala kayong pakialam na yung taga-kamiti kayo. Hindi nyo makaintindihan. So meaning, in Matthew chapter 20, ito yung gusto ni Jesus. Matthew chapter 20, verse 25. Ang authority para yung mga tao ay ipus mo sa isang bagay. Kasi karamihan ng mga politiko ngayon, naku, di ba, sila yung mayayabang. Bakit? Doon sa authority na mayroon sila, yun ang ginagamit nila sa tao. Marami kayong napapanood sa Facebook, sa television. Kumaway. O di, tama si Lord, tingnan nyo, yung mga pulis na, yung mga Gentile, tayo yung mga hintil. And their high officials exercise. Then sabi niya, not so with you. Instead, whoever wants to become great among you, you must be your servant. So tama yung sinasabi ko. Kailangan servant ka ng tao, hindi ka autoridad. Ang autoridad ay pakanan ng tao yan. Hindi ng Diyos. Kahit sa church, lagi kong sinasabi sa kapitid, huwag niyong gamitin yung posisyon niyo as leader, as a pastor, para pahirapan ng tao. So, magsilbi tayo sa Panginoon. Ay, ginusto mo mag-serve, di ba? Bukit. Kung ano yung gusto ng Diyos. Verse 27 na. And whoever wants to be first must be your slave. Gusto mo number 1 ka lagi? Maging alipin ka ng tao. Okay? Ibig sabihin ng alipin, slave, ay kung ano yung matuwid na hinihingi ng tao ng Diyos. Huwag kang, dahil matuwid ang gusto ng Diyos, huwag ka naman putayag kung kapitan, agpusira ka, wala kayo ang tarik-tang katikwata. Ang mga slave ka na yan. Ibig sabihin, slave ka ng katwiran. Alipin ka ng katwiran. Yan ang Diyos. Kaya please, kayong mga bumuboto dito sa malamig, huwag kayong makinig. Ay, iboto mo kami, uncle mo na ito. Ay, kaya uncle mo ka bang marta ni Butaw? Mamaya, agad-agad din kayo. Masyado ka, kurado. Nagmamadali, may lakad. Masyadong agresibo itong mga tinawag mo. Mamaya kasi election pa yan sa Matiming sa malipatan na. Okay, verse 28. Ano pang sabi ni Jesus? Just as the Son of Man, referring to himself, did not come to be served, but to serve, and to give his life as a ransom for many. Di ba binigay niya yung kanyang Buhay. So meaning, ang paglilingkod, mga kagawad, mga kapitan, buhay ang binibigay natin sa atin. Amen. Baganto nung mga bakalitan din, nahiga ka kayo nakaiulan, ay ako. Uray pa'y malmal mo nagyagdanan yung katiga kaglain. Mag-iang, magrain kayo ako. Hindi, nakita ko, kahit hindi ako lagi dito. Alam niyo, marami akong pinagtatanungan ko. Mayroon pang buko mo na napagtanungan ko doon sa pagkakas. Kilala ko yung pastor na mayroon pang kalahi, sabi niya. May ano ka ba sa kalahi? Ay, kalipit. Kalipit. Hindi ko yung kanila. Sabi ko, kilala mo yun? Sabi ko, iboto mo ah. Sabi ko, hindi naman ako itang marunong. So, meaning, ang ibig kong sabihin, sa lahat ng ikaw yung tao pwedeng makasama. So, dapat masusuportahan. Ay, huwag kayong mag-aaway. Okay? So, ganun. Ha? Meaning, sabi ni Jesus Christ, serving others is the only way to live with a pure heart. With a pure heart. Meaning, kapag pure heart, you are free of pride and arrogance. Hindi ka mayabang, hindi ka arrogante. Kasi nga, may pure heart. At yun ang gusto ni Jesus. Yun ang gusto ni Jesus.
Kaya napakahalaga. So now, number 2. God-fearing. Kanina, ano yung number 1? Sige nga. To be a servant. Leader to be served. Number 2, God-fearing. May takot sa Diyos. Mamaya bibigay ko yung verse at tatalagay natin. Kasi pakita muna natin lahat. Pangatlo, fruitful and concerned. Yung bang, tapos umikot kayo na ng barangay tanong, tagdan sa kanil, wala tinapibigay. Yes, guys, laman isip nyo. No? May concern kayo sa inyo. Sinasakupan. Sasakop. At nakasentro ang inyong isip. Kung mayroon kayong concern, sigurado nakasentro yung inyong isipan. Ayan, sana. Number 4. Just, fair, and with integrity. Diba? Dapat patas ka at may integridad. Matuwid, patas, at may integridad. Yan ang pipiliin yung leader. Tignan nyo nga silang matutuwid ba ito ngayon. Parang hindi kayo makapili. Bakit? Ang sabi ng Proverbs chapter 11 verse 3, the integrity of the upright guides them. Be the unfaithful, But the unfaithful are destroyed by their duplicity. ikaw rin ang mismong sisira kapag ikaw ay wicked. So tandaan nyo yung integridad daw ng isang malinis na tao, blameless siya, ay dadalhin tayo sa isang mabuting pamumuhan. Dahil naman sinasabi niyo tatawag din sa inyo, diba? Dayo nga ako, pero ang puso ko sa inyo. Alis na kayo? Na yun. At alam niyo naman na no, so yun yung mga kapatid. So meaning we must look for those with I-like mo. solid integrity. Like mo. Sabi ng Sa'yo. Proverbs chapter 16 Ikaw. verse 2 sa Tagalog, sabi niya, Basic lalay tungan. Ay, chichil mo sa turan. Itipay mo lang. Tapos na. ito, sinong kanina na ito? Kay sekretary. Okay. Sabi nga, nagpintas mo dyan ako sila.